Nagsisimula ang kabanata kay Baby Bear na hawak niya ang kanyang bagong sandata, isang mahabang pamalo na maliit ngunit lumalaki kapag panahon na ng aksyon. Mahigpit niya itong hinawakan, handa sa laban. Samantala, nakatayo sa malapit si Black Warrior Rabbit, hawak ang kanyang martilyo ng mahigpit, handa sa posisyon ng labanan. Sinabi niya kay Baby Bear na kapag binilang niya ang 3, magsisimula ang kanilang labanan. At sa pagbilang ng 3, nagsimula na ang laban. Iniwas-iwas ni Baby Bear ang kanyang pamalo kay Black Warrior Rabbit, ngunit umiwas si Warrior Rabbit, tumalon siya sa hangin, ang kanyang martilyo nakahanda na hampasin ang ulo ni Baby Bear. Sa di kalayuan, sina Sejan, White Rabbit, at Chubby Rabbit ay nakaupo at masigasig na pinapanood ang kapana-panabik na labanan. Nagkomento si Sejan kung gaano kalakas ang naging pag-unlad ni na Baby Bear at Black Warrior Rabbit, at kung gaano siya nasisiyahan na makita ang kanilang paglago. Bigla, isang boses mula sa likuran ang nagpagulat kay Sejan. Paglingon niya, nakita niya si Silver Wolf Chief na nagsabi na may mahalaga siyang sasabihin. Iniimbitahan ni Sejan si Silver Wolf Chief na lumapit, at hindi nagtagal. Dumating si Wolf Chief kasama ang 2 kasamang nagbibitbit ng mga kariton na puno ng pulang balang. Parang isang maharlika, umupo si Silver Wolf Chief sa harap ni Sejan at sinabi sa kanya na nagdala sila ng napakaraming pulang balang. Napabilib si Sejan sa dami nito, pinuri si Wolf Chief sa kanyang pagsisikap at ang dedikasyon ng kanyang grupo. Habang nagsusuot ng sapatos, tinanong ni Sejan kung hindi nakasama si Iona. Ipinaliwanag ni Wolf Chief na kinailangan ni Iona na umalis sa labanan dahil sa isang problema, kaya hindi siya nakasama. Nag-alala, tinanong ni Sejan kung may kaguluhan ba sa ika-67 na palapag o kung may seryosong nangyari. Habang patuloy sa pagtatanong si Sejan, seryosong sinabi ni Wolf Chief ang mga pangyayari. Sa una, maayos ang lahat dahil sa sibat na sibuyas ni Sejan, ngunit bigla ang nagbago ang estilo ng pag-atake ng mga pulang balang, binigla sila ng malakas na pag-atake. Patuloy ang pagbabago ng estratehiya ng mga ito. Madali nilang nagawa ang kaguluhan, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas ni Iona ang lahat sa tamang oras. Ipinaliwanag ni Elka na masyadong matindi ang pagbabago sa pag-atake ng mga pulang balang. Gumamit sila ng kakaibang estratehiya na nagpapahirap para hadlangan sila. Kahit na sa sobrang dami nila, nakayanan ni Iona gamit ang kanyang makapangyarihang mahika, nailigtas ang lahat ng mga lobo, lizardmen, at mga mercenary. Sinabi ni Elka kay Sejan na kahit mahirap, halos 70% ng mga pulang balang ang napatay ng sibat na sibuyas ni Sejan, at ang natitirang 10% ay hinarap ng kanilang pinagsamang lakas. Ipinaliwanag ni Elka na ngayon, ang lahat ng mga lizardmen, mga silver wolf, at mga bearang mandirigma ay nagbabantay sa ika-67 palapag upang pigilan ang mga pulang balang na makarating sa ika-68 palapag. Nakahinga ng maluwag si Sejan, nagpapasalamat na ligtas ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa loob-loob niya, hindi maiwasan ang mag-alala. Nakataas ang kanyang mga braso at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay introduce ko muna kayo sa sponsor ng videong ito, na ang X-World. Isang play-to-earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na mat-i-trade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account, at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una ay itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, ay pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Frite, mga NFT monsters na pwede nyo rin i-trade. At naka-on sale po sila ngayon mga kaibigan dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-i-invest kayo. Bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang. Aside from that, ay pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high-yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code para may bonus na agad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code ay i-type nyo lang po ang Hey Anime. Small letters po yan lahat, wala pong dot o space.
Sa referral code naman ay type BNRK89 na puro naman big letters. At walang space, limited lang po yan sa first 2,000 individuals kaya be sure to type it quick mga kaibigan. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Ngayon bumalik na tayo sa ating video. Ang eksena ay lumipat sa isang bayan, isang kilalang lugar kung saan maaaring maglakbay ang mga manlalakbay sa pagitan ng mga palapag. Dito, makikita ang Tower of Gravity, isang malaking puting istruktura kung saan pumunta si Elka para makakuha ng impormasyon tungkol kay Iona. Gayunpaman, kahit na matagal siyang naghanap, hindi niya makita si Iona. Sa wakas, sa mesa ng resepsyonista, nalaman niya na umalis na si Iona. Nagulat siya at nagtaka kung bakit hindi siya naghihintay gaya ng napag-usapan. Inalok ng resepsyonista na mag-iwan ng mensahe para kay Iona. Nag-iwan siya ng tala na nagtatanong kung kailan siya babalik, at binanggit na kailangan niyang pag-usapan ang ika-67 na palapag. Nagtanong din si Elka tungkol kay Theo, na dapat ay naroon, ngunit sinabi ng resepsyonista na umalis na rin si Theo. Nagtaka si Elka, saan kaya sila nagpunta? Pagkatapos, narinig niya na binanggit ni Theo ang Granny Village. Nagbago ang ekspresyon ni Elka. Napagtanto niyang maaaring may malaking problema si Theo. Isa sa mga kasama ni Elka ang nagtanong kung bakit siya mukhang nag-aalala, at ipinaliwanag ni Elka na ang Granny Village ang bayan ni Theo. Ibig sabihin nito'y maaaring may dala siyang malaking problema. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena, at nakita si Theo na masayang sumasayaw at kumakanta sa daan, habang pinapanood siya ng grupo ng aliw. Ang iba ay nagulat, ang iba ay natatawa, pero si Theo, walang pakialam kahit ano ang isipin ng iba. Tumingin siya pabalik at nakita ang mga batang babae na sumusunod sa kanya, halos hindi makasabay. Sigaw ni Theo sa kanila, "Anong ginagawa niyo? Para kayong may goma sa mga paa niyo." Pagkatapos, bumaling si Theo kay Oren, na mas nahuhuli pa, at sigaw niya, "Ilang beses ko bang sasabihin? Ako ang senior dito, sundan mo lang ako." Ngunit nahuhuli pa rin si Oren. At dahil dito, nagalit si Theo. Sa loob, pinipigil ni Oren ang galit, ngunit nagbigay siya ng magalang na tango. Tinawag niya itong, kagalang-galang na Ginoo, at sinabing susunod agad siya. Ngunit habang humahabol si Oren, nabangga siya sa isang maliit na hamster na biglang lumitaw. Masyado itong maliit kaya hindi niya ito nakita at nabangga niya ito. Pareho silang natamba, lalong nagalit si Oren. Namumula siya sa galit at palihim na nagmumura. Pagod na sa pakikinig sa utos ni Theo, ang maliit na pagkatumba ay mas lalo niyang ikinagalit. Tiningnan niya kung ano ang sanhi ng kanyang pagkatumba at nakita niya, isang maliit na hamster. Galit siyang sumigaw sa hamster, tinatanong ito, "Hindi ka ba marunong maglakad ng maayos?" Ngunit ang hamster na iyon ay walang iba kundi si Iona. Napagtanto ni Iona na si Oren pala ang sumugod ng hindi tumitingin. Hindi siya pumayag, kaya pinagalitan niya si Oren at sinabi, "Bakit mo ako sinisisi, kasalanan mo naman." Lalong nagalit si Oren at sumigaw, "Gusto mong maghanap ng gulo? Ganyan ka makipag-usap sa akin." Lalong yumigting ang galit ni Iona. Tinitigan niya si Oren ng seryoso at tinanong, "Tinatawag mo ba akong hamak na maliit na hamster?" Lumalim ang titigan nila, lalo pang tumaas ang tensyon. Nang bigla, tinawag ni Theo si Oren at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Napansin ni Theo si Iona at biglang lumamig ang kanyang galit, ngumiti siya at binati si Iona, tinanong kung anong ginagawa niya rito. Sinabi ni Iona na masaya rin siyang makita si Theo, na parang nagkataon lang ang pagkikita nila. Pero alam natin na palihim na sumusunod si Iona kay Theo. Habang pinapanood ang mainit na palitan nila, naging tensyonado si Oren. Nagsimulang kabahan si Oren at nagtanong sa sarili kung ang maliit na hamster na iyon ay maaaring nobya ni Theo. Pinagpawisan si Oren sa noo. Kung may gusto si Theo kay Iona, nasa malaking problema si Oren. Iniisip niya na baka papatawan siya ni Theo ng doble o triple trabaho dahil sa kawalang galang niya. Tinanong ni Theo si Iona kung bakit siya nandito at ipinaliwanag ni Iona na may kailangan siyang makita sa Granny Village. Nang kumislap ang mga mata ni Theo at sinabi niya, "Talaga, bayan ko rin ang Granny Village." Nagulat si Iona nang malaman niyang taga Granny Village din pala si Theo.
Kumislap ang kanyang mga mata at tinanong kung pwede ba siyang sumama sa pagbisita ni Theo sa nayon. Ngunit hindi talaga planong pumasok ni Theo sa loob ng nayon. Nandito lang siya para mangisda malapit sa Granny Village at kumuha ng ilang kagamitan. Nag-alinlangan siya, di sigurado kung dapat siyang pumasok kasama si Iona. Bago pa man makasagot si Theo, biglang sumigla si Oren at hinawakan ang braso ni Theo, pinilit siyang pag-isipan muli ang desisyon. Mabilis na pinaalala ni Oren kay Theo na Granny Village din ang kanyang bayan. Ipinilit ni Oren na may mahalagang balita siyang kailangang ipaabot sa kanyang ama. Lalong naging desperado ang pakiusap ni Oren habang sinusubukan niyang baguhin ang desisyon ni Theo. Gayunpaman, nanatili si Theo sa kanyang desisyon, pinaalala kay Oren na nandito siya upang mangisda. Bumisita sa tindahan ng mga ngalakal, at pagkatapos ay umakyat sa ika-38 na palapag upang mangolekta ng ilang kagamitan para kay Sejen. Nang mapansin ni Oren na hindi niya nakumbinsi si Theo, nagpasya siyang mag-alok ng dagdag na pabuya. Nag-alok siya ng 1,000 tower coins, at sinabi na dahil sa yaman ng kanilang pamilya, baliwala na ang ganung halaga sa kanila. Ngunit halos hindi pinansin ni Theo ang alok. Sanay na si Theo sa tagumpay na kaya niyang kumita ng 1,000 tower coins sa loob ng isang araw bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Nakita ni Oren na kahit gaano kalaki ang alok na pera, hindi nito mababago ang isip ni Theo. Napagtanto ni Oren na kailangan niyang gumamit ng ibang taktika, kaya binago niya ang tono ng kanyang pagsasalita. Sinimulan niyang ikwento ang paglalakbay ni Theo mula sa pagiging mahina hanggang sa pagiging malakas. Mula sa isang simpleng pusa na may maliit na kakayahan hanggang sa pagiging isang kilalang mangangalakal. Binuo niya ang imahe ni Theo na naglalakad papasok sa Granny Village. Habang ang mga taga-nayon ay tumitig sa kanya ng may paghanga dahil sa kanyang tagumpay. Ang mga dating humamak sa kanya ay magseselos, at isa na dito si Meryl. Nagbigay ng palatandaan si Oren na maaaring maramdaman ni Theo ang kasiyahan, na iniisip si Meryl na makita siyang matagumpay at mayaman. Tahimik na nakinig si Theo sa mga salita ni Oren, at unti-unting lumawak ang kanyang ngiti habang pinag-isipan ito, saka tumango at sinabing, "Iisipin ko." Pagkatapos ng ilang saglit, bumaling siya kay Iona at pumayag na sumama sa kanya papunta sa Granny Village. Napuno ng kagalakan ang mukha ni Oren at nagtalon siya sa tuwa, halatang natutuwa na nahikayat niya si Theo. Habang naglalapat ang kanilang desisyon, naisip ni Iona kung sino nga ba si Meryl. Malamyang tinanong niya tungkol dito, ngunit simpleng itinaas ni Theo ang balikat. Walang saysay ito, sabi niya, baliwala lang siya, basura. Bagaman kalmado ang panlabas na anyo ni Theo, mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-iisip ng pagbabalik sa Granny Village bilang isang matagumpay na tao. Ang ideya ng kanyang tagumpay ay nakapagbigay ng kasiyahan, at ang kanyang pananabik ay tila umaalpas sa kanyang malamig na ekspresyon. Samantala, may sariling dahilan si Oren para magdiwang. Sa kanyang isip, napaniwala niya si Theo. Wala talaga siyang balak na bigyan si Theo ng anumang tower coins, ni maghatid ng balita sa kanyang ama. Pagdating sa Granny Village, plano niyang mawala at tuluyang iwasan si Theo. Ngumiti si Theo, iniisip ang pagmamalaki na mararamdaman niya habang naglalakad sa Granny Village. Ngunit nanatiling nakatuon ang isip ni Iona sa iisang tanong, sino nga ba talaga si Meryl? Nagpatuloy sina Theo at Iona sa kanilang mabagal na paglalakbay patungong Granny Village, hindi nila alam na may plano si Oren. Si Oren ay tahimik na. Nakasunod sa likod, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, nagbabalak na siyang maghayganti. Ang pag-abot sa Granny Village at turuan ng leksyon si Theo ay nagdulot ng baluktot na kasiyahan kay Oren. Samantala, bumaling si Theo kay Iona na may mainit na ngiti at tiniyak sa kanya na ang Granny Village ay isang maganda at mapayapang lugar. Ipinangako niyang magiging masaya siya doon, at inialok na ipapakita niya ang paligid pagdating nila. Pagkatapos magsalita ni Theo, biglang nagbago ang eksena, at nakarating na sila sa Granny Village. Isang dating maunlad na nayon na ngayon nakakalunos at nagkakalure-lure na. Ang karatula ng nayon ay nakatibingi at puno ng alikabok. Habang naglalakad sina Theo, Oren, Iona, at ang kanilang mga kasamang sina Alalay No. 1 at Alalay No. 2 papasok sa nayon. Mas lalong lumitaw ang pagkaagnas ng lugar.
Ang mga dingding ng mga dating matibay na bahay ay nagkakalure na. At ang mga pusa ay nakahandusay at walang sigla sa lupa, at ang buong lugar ay may amoy ng pagpapabe. Ang mga tuyo ng isda ay nakakalat sa lupa, pinamumugaran ng mga langaw. Ang mga ina ay nakaupo sa gilid ng daan, at ang nayon ay naging isang lugar ng katahimikan. Ang mga matatanda ay napapabuntong hininga kasama ng kanilang mga kuting, habang ang mga matandang pusa ay nagmamasid, payat at pagod na. Kitang-kita na ilang linggo na silang hindi kumakain. Napakagat si Theo habang lumalaki ang kanyang mata sa pagkagulat. Sinuri niya ang mga walang laman na tindahan ng mga ngalakal at mga pwesto ng isda. Wala nang natira, kahit kititing na pagkain. Isang alon ng pag-aalala ang bumalot sa kanya, at nagsimulang bumalot sa kanyang isip ang mga katanungan. Anong nangyari sa bayan ko? Bakit mukhang lahat ng tao ay mahina, tila ilang araw nang hindi nakakakain? Nakakita si Theo ng dating kaibigan, nagmadali si Theo at nagtanong. Ang pusa, na kapwa balisa, ay ipinaliwanag na maayos naman ang nayon nang siya'y umalis para sa isang maikling paglalakbay. Ngunit pagbalik niya, natagpuan niya ito sa ganap na kaguluhan. Bigla, may tinig na tumawag kay Jeff, ang pusa. Paglingon, ang mukha ni Jeff ay kapareho ng pagkabigla ni Theo nang makita ang kanyang ina at isang maliit na kuting na mukhang marupok at pagod, na nakatayo malapit sa kanila. Tumakbo sila sa isa't isa, ramdam ang pagkabalisa ni Jeff habang tinatanong ang kanyang ina kung ligtas siya. At kung ano ang nangyari sa kanilang dating payapang nayon. Lumutang ang pagganang mukha ng kanyang ina nang makita ang anak. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig habang ikinukwento ang sinapit ng kanilang nayon. Ilang araw na ang nakalipas, kakaibang mga halimaw na parang poloka ang nanalasa sa lawas sa likod ng kanilang nayon. Na ginawang imposible para sa mga taga-nayon na mangisda, na siyang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hindi lamang nila winasak ang lawa, sinakop din nila ang buong nayon. Nag-iwan ng pinsala sa kanilang landas. Sa desperasyon na ipagtanggol ang kanilang tahanan, nagtungo sa lawa ang mga matatandang pusa ng nayon. Ngunit bumalik silang sugatan at wasak. Sugat ang bumalot sa kanilang katawan, mga mata ay namamaga at hindi na mabuksan, mga binti ay may pasa, ulo ay nakabenda. Ngayon, ang nayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mga presyo ng pagkain sa labas ng tore ay umakyat ng labis. At dahil walang isdang may benta, nawalan ng kita ang Granny Village. Nanginginig ang boses ng ina ni Jeff habang ipinaliwanag na kung hindi magbabago ang sitwasyon sa ilang araw, maaaring magutom sila o mapilitang lisanin ang kanilang tahanan. Kumunat ang noo ni Theo, sinusubukang intindihin ang bigat ng sitwasyon. Tinanong niya ang ina ni Jeff kung ito ba'y mga ordinaryong poloka lamang. Hindi ba't kakaunti lamang na poloka ang maaaring magdulot ng ganitong kalaking kaguluhan? Ngunit ang ina ni Jeff, na mukhang mahina at balisa, ay ipinaliwanag na hindi ito iilang poloka lamang. Ang lawa ay punong-puno ng libu-libong poloka. Malubha na ang sitwasyon, at wala pa silang nakikitang solusyon. Isang damdamin ng pagkaintindi ang sumagi sa mukha ng ina ni Jeff. Habang binanggit niya na ang Mercenary Association ay bumisita sa nayon ilang linggo na ang nakakaraan. At, sa isang kakaibang pangyayari, dumami ang populasyon ng mga halimaw na poloka matapos ang kanilang pagdating. Matapos marinig ito ni Iona, tinatanong ang ina ni Jeff kung nasaan ang mga mercenaryo ngayon. Ipinaliwanag niya na halos pabulong, na ang lahat ng mercenaryo ay kasalukuyang nasa kastilyo ng ama ni Oren. Dinukot ni Theo ang kanyang bag at, sa isang mabilis na galaw, nagsimulang maglabas ng libu-libong pira ng isda, isa-isa. Isang tila walang katapusang agos ng mga isda ang damaloy mula sa kanyang bag. Nagtatambak sa isang mataas na bundok ng pagkain. Sa determinasyong tumulong, iginiit ni Theo na ang ina ni Jeff ang unang dapat kumain. Nakikita niyang mahina na ito. Patuloy siyang nagsasalita habang naglalabas ng mas maraming isda. At ang bunton ay patuloy na lumalaki bawat segundo. Ang mga taga-nayon, na unang nagulat, ay mabilis na sumugod at nagtipon sa paligid ng bundok ng pira ng isda. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalo ng kaginhawaan at hindi makapaniwala. Kinuha ni Theo ang kontrol ng sitwasyon, at inutusan si Jeff na ipamahagi ang mga isda ng pantay sa buong nayon. Habang ginagawa niya ito, pinaalala ni Theo kay Jeff na ito'y isang tulong,
walang bayad na kinakailangan. Itinuring ni Theo ito bilang isang sariling tungkulin, isang responsibilidad na masaya siyang gampanan bilang nakakatanda ni Jeff. Ito na ngayon ang kanyang suliranin. Sa pusong punong-puno ng pasasalamat, lubos na nagpasalamat si Jeff kay Theo. Naantig sa kanyang suporta. Pagkatapos nito, tumingin si Theo upang hanapin si Oren. Nagmumungkahing pumunta na sila sa ama nito. Ngunit, nang lumingon siya, napagtanto niyang bigla na wala si Oren. Napatigil si Theo sa pagkabigla. Dahan-daang nauunawaan ang nangyari. At saka hinawakan ang kanyang ulo, naglabas ng isang iritadong sigaw. Habang iniisip kung ano ang naganap, tumakbo na si Oren. Samantala, napansin ni Iona ang sitwasyon. Mabilis na inisip na hindi pa nakakalayo si Oren. Tiniyak niya kay Theo na ang boses ay kalmado ngunit may pagmamadali. Na kung kikilos sila kaagad, maari pa nilang maabyutan si Oren. Lumipat ang eksena kay Oren, na kasalukuyang tumatakbo sa daan. Isang tusong ngiti ang nasa kanyang mukha habang tinatamasa niya ang kanyang pagtakas. Tumatakbo ng buong lakas. Tumawa si Oren, tiwala na sa wakas ay nakatakas na siya sa kamay ni Theo. Ito ang kanyang sandali ng tagumpay. Akala ba talaga ni Theo na magiging alalay niya ako habang buhay? Naisip niya nang may ngiti. Ako si Oren. Ako ang magdidikta ng aking kapalaran. Hindi ako alipin ni Newman. Pinaniwala niya ang sarili na sa oras na makapunta siya sa kanyang ama. Makakahanap sila ng paraan upang sirain ang kontrata kay Theo. Ngunit, habang tumatakbo siya, isang anino ang bumalot sa kanya. Na nagpapalawak ng takot sa lupa sa paligid niya. Nang tumangala siya, unti-unting naglaho ang kanyang kumpiyansa. Pinalitan ng takot nang magkatitigan sila ng pinuno ng silver na lobo na nakatayo sa harapan niya. Matindi at hindi natitinag ang tingin nito. Bigla, sumugod ang pinuno. Nakatitig kay Oren na may dugo sa mga mata. Malinaw na hindi siya natutuwa. Ang matinding bangis sa tindig ng pinuno ng lobo ay nagpatulala kay Oren. Nawala ang kanyang tapang habang sinusubukan niyang magpaliwanag. Naging nanginginig siyang taong takot. Ang kanyang mga salita ay nagkalat sa takot. Nagpapaliwanag na lumabas lang siya upang humingi ng permiso kay Theo na bisitahin ang kanyang ama. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pinuno. Tinitigan siya nito ng may mapanganib na seryosidad. At ang boses nito ay nagdala ng malinaw na babala. Hindi niya tatanggapin ang kasinungalingan. At kung nililin lang siya ni Oren, malubha ang magiging parusa. Bigla, habang mukhang handa na ang pinuno na ipatupad ang kanyang banta. Isang malakas na ihip ng hangin ang narinig. Isang malaking itim na lobo ang lumitaw sa pagitan ni Elka at Oren. Ang kanyang matatalim na ngipin ay kumikislap habang pumapagit na siya kay Elka. Nakasuot ng baluti na may pulang scarf na sumasayaw sa hangin. Ngumiti ang itim na lobo habang hinaharap ang pinuno ng silver na lobo. Ang kanyang pulang mata ay kumikislap ng kumpiyansa habang pinaparating ang kanyang presensya. Na nagpapahiwatig na hanggat nandito siya, hindi nila maaaring galawin si Oren. Si Elka, na nagulat, ay umatras ng isang hakbang. Sinusuri ang kanyang bagong kalaban. Muling tumititig habang sinusuri ang hindi inaasahang pangyayari. Ang tensyon ng tagpo ay nakabitin sa hangin. Nag-iiwan ng tanong sa isipan ng lahat kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa pagbukas ng bagong twist, natapos ang episode. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video. At para sa mga bago, huwag kalimutang mag-subscribe.